Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan na kinakiman syempre kay Paolo Abilino. So ang tatalakayin at pag-uusapan po natin ngayon ay may kaugnayan po mga kakimpaw sa pagsugod lang naman ng EB Dabber Cards dito po kay Chinita Princess. So bakit nga kaya mga kakimpaw? Yan ang pag-uusapan natin. And syempre, ilang kaganapan din kay Paolo Abilino, tatalakayin din po natin sa update na to. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Mamarteha. Sabi niya dito, to those who will give 1 million per Kim's win, do you think Kim will be happy if she win when she said to all fans na please this time give your vote to Paolo? If Kim wins and Pao ranks second, do you think Kim will be happy? Of course, she will be sad for Pao. Correct, Ginang Norma Mamarte ha. Malulungkot po si Chinita Princess. Kasi unang-una, nag-request na po siya na this time ang ipanalo naman ay si Paolo Avellino. Pero meron talagang mga solid supporters po talaga ni Chinita Princess na si Kim Chiu pa rin po ang ibaboto kahit na sinabi ni Kim na this time ay si Paolo naman ang iboto po ninyo. 'Di ba? Malulungkot si Chinita Princess. Kasi si Paolo mga kakimpaw, special po yan kay Chinita Princess, 'di ba? Kaya sino po ang matutuwa mga kakimpaw pag natalo or nalaglag si Paolo? Syempre, madidisappoint po ang mga fans, madidisappoint si Chinita Princess. Kasi nakiusap na po siya na iboto si Paolo Avellino, 'di ba? Pero hindi po nila sinunod. And kanina nga po nakita natin mga kakimpaw yung ranking, still nangunguna pa rin naman si Paolo Avellino, pero syempre hindi po dapat tayo makampante dahil umaakyat po yung boto nitong si Chinita Princess. Sabi nga nila, 'di ba, magbabagsak daw po ng milyon-milyon ang supporters ni Chinita Princess para maungusan at matalo yung boto ni Paolo Avellino. So ganyan po sila mga kakimpaw. Well, kung ganun man nga ang mangyari, wala po tayong magagawa. Basta ibigay natin yung best natin, support lang tayo at boto lang tayo ng boto for Paolo. So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Norma Mamarteha. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpa, mga topic po na nakalap natin sa update na to. At unahin nating pag-usapan na talakayin ang tungkol nga po dito sa botong nakuha ni Paolo Avellino. So ito'y bago lamang mga kakimpaw at medyo nalungkot lamang po ako. Medyo nauungusan na po kasi ni Chinita Princess ng boto itong si Paolo Avellino. So ang boto ni Paolo, still number 1 pa rin naman siya, pero ang boto niya ay 58.30%. Samantalang yung kay Chinita Princess, 32.24%. So, eto na po mga kakimpa, gumagalaw na po yung milyon na sinasabi nilang ibabagsak nila para po manalo si Chinita Princess. So, ilan na lamang po yung lamang. Konti na lang to mga kakimpaw. Kaya sana po ipagtulungan nating iboto si Paolo Avellino. Sama-sama po nating iboto si Paolo mga kakimpaw. Para siya naman po ang rumampa dyan po sa red carpet para yan sa Seoul International Award. Deserve po yan ni Paolo Avellino, pero hindi naman natin sinabing hindi ito deserve ni Chinita Princess. Deserve nilang dalawang manalo, pero isa lang po kasi talaga ang pwedeng manalo. At sinuportahan naman ni Chinita Princess si Paolo, di ba? At sana nga daw ay si Paolo naman ang iboto po natin. Samantalang next topic naman, talakay naman natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa viral issue na talaga namang pinag-uusapan ngayon sa mundo po ng social media na kung saan ay sinugod at binatikos nga po si Chinita Princess ng mga EV Dabber Cards. Dahil po ito mga kakimpaw sa sinabi ni Chinita Princess nung time na nasa programang It's Showtime po siya, nung nakaraan pa to mga ka-Dabber Cards. Pero ngayon nag-viral po kasi. So ito po yung post mga kakimpaw. Ayon dito, fans ni Raisa May Dizon umalma sa panglalait umano ni Kim Chiu kay Raisa na kamukha ang horror character na si Lotus Pit. Hindi ikinatuwa ng mga tagahanga
ni Raisa ang pagbanggit ni Kim Chiu rito na para umanong isang panglalait ang mukha ni Raisa, may paalala din sila kay Kim Chiu. So eto po mga kakimpaw yung mga masasakit na salitang binitawan nila laban kay Chinita Princess. And meron pa nga po nagsasabi dyan na retokada daw si Chinita Princess. So ano ba yung katotohanan dito mga kakimpaw? Meron tayong nabasa na hindi naman sinabi ni Kim Chiu na si Lotus Pit si Raisa May. Ang sabi ni Brent, yung nasa likod ay si Lotus Pit. Kung iintindihin ang ibig sabihin ni Kim, di siya si Lotus Pit, si Raisa May siya. Ang sabi ni Brent, si Lotus Pit ang nasa likod. Ang sabi naman ni Kim, si Raisa May ang nasa likod. Hindi sinabi na si Raisa May ay si Lotus Pit. Gets ba? Mas gets yata kung yung joke si Allen K yun. Anyway, maganda at matalinong bata si Raisa May, kaya gets niya yan. So, ito po kasi mga Kimpaw, yung sinasabi nilang kamukha daw po ni Raisa May. Yan po yung sinasabi ni Kim Chiu na si Raisa May daw po yan. Syempre, mga kakimpaw, malaking insulto nga naman po yan kay Raisa May Dizon kung mayahambing ang itsura niyan kay Raisa May Dizon. 'Di ba? Kaya po, inalmahan si Kim Chiu ng mga Dapper Cats and syempre ng mga supporters po nitong si Raisa May. Sabi nga dito, at least hindi rito kada. Yan ang respect ng mga fans ni Raisa May Dizon kay Kim Chiu na sinabing kamukha raw ni Raisa ang Lotus Pit na multong karakter na sumikat sa horror movie ni Chris Aquino na Pong Suy. Ito ay naganap sa act song segment ng Laro-Laro Picks ng It's Showtime. So ito po yung dahilan mga kakimpo kung bakit nababatikos ngayon ng husto si Chinita Princess dahil po sa kanyang binitawang salita na si Raisa May daw po yung nasa likuran niya na nakasuot po ng color white mga kakimpaw. So yan po ngayon yung mga pinag-uusapan sa mundo po ng social media. Actually sabi ko nga po mga kakimpaw, hindi po natin mapipigilan yung mga sasabihin po laban kay Chinita Princess. And I'm sure nakarating na din po ito mga kimpaw kay Chinita Princess. And alam naman natin na hindi niya po papatulan na ang mga pambabatikos na yan laban po sa kanya. Alam naman natin na malakas po ang supporting powers nitong si Paula Avellino para po syempre i-compare si Chinita Princess and bigyan po ng mga payo ukol nga po dito sa pangbabash na naman sa kanya sa mundo po ng social media. Alam naman natin na normal lamang po ito sa mga artista, 'di ba? Na mabatikos dahil sa mga binibitawan po na salita. Pero ang kagandahan dito, dead malamang dyan na si Chinita Princess. Kayo ba mga kakimpaw, nabalitaan nyo na po ba ang tungkol dito? Please comment down below and syempre gusto ko pong malaman ang inyong opinion at pananaw sa viral at pinag-uusapan ngayong issue about Kim Chiu.